Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa nakaraan ko ng video, nalaman natin ang pagde-deploy ng China ng kanilang 6 na warships o barkong pangdigma sa West na may kinalaman sa sigalot sa nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Sa tuwing mapag-uusapan natin ang bansang China, bukod sa North Korea, syempre, hindi din nawawala na kaakibat ng bansang ito ay ang bansang Russia, ang nag-iisang bansa na wala sa Asia na suportado ang China at kilalang magkaibigang bansa noon pa man. Pero kagaya din ng China, walang naging malinaw na pahayag ang Russia kung kaninong panig sila sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Hindi nito direktang sinabi kung sinong bansa ang kanilang sinusuportahan. Kagaya din ng China, sinisisi din ng Russia ang bansang Estados Unidos na siya umanong nagpapalala ng sitwasyon. Tila ang Amerika umano ang nagsilbing gaas sa ningas ng dalawang panig kaya mas lalo pang nagliyab ang apoy. Dahil sa kaguluhan na ito, marami na ngayon ang nasawi mula sa magkabilang panig at marami din ang nasugatan. Hindi na din halos masukat ang naging danyos ng pinsala bunsod ng walang tigil na bakbakan ng Israel laban sa militanteng grupong Hamas. Sa kabila nito, kung matatandaan na ang China nag-deploy ng kanilang 6 na barkong pangdigma sa West Asia, naglunsad naman ang nuclear strike simulation ng Russia na ayon sa marami ay malaki umano ang kinalaman nito sa nagaganap na hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Gaza. Si Vladimir Putin, ang pangulo ng bansang Russia, ay tila muling nagpapakilala sa West at tila sinasabi nito sa mundo ang kanilang lakas pagdating sa puwersang nuklear. Noong nakaraang linggo lamang, naglunsad ang Russia ng 3 nuclear strike mula sa kalupaan, himpapawid hanggang sa karagatan. Ito umano ay kanilang pagsasanay. Ang kanilang ginawang pag-ensayo ang mismong gagawin umano ng Russia kung sakaling magkaroon ng pag-atakeng nuklear sa kanilang bansa. Nasaksihan ito lang personal ni Vladimir Putin. Nangyari ang pagsasanay na ito ilang oras lamang matapos ang isang political strike sa Russia. Bumoto ang nasa Upper House of Parliament ng bansang ito na alisin na ang Russia sa Global Nuclear Test Ban. Nangangahulugan ito na maaari na muling magsagawa ang Russia ng kanilang mga nuclear testing. Isang klase ng gawain at aksyon na marami ang nagtatanong kung bakit kailangan itong gawin ng Russia at ang maaaring panganib na idulot nito sa mundo. Isang intercontinental ballistic missile ang pinakawalan ng Russia mula sa isang space boat sa hilagang kanlurang bahagi ng kanilang bansa. Sa bandang timog naman, nag-launch ang isang submarine ng Russia ng missile. Ito ay ballistic missile na itinira ng isang strategic submarine. Bukod sa mga ito, 2 T-95MS long-range strategic bombers ang pinakawalan din ng Russia. Ang lahat ng ito umano ay parte ng kanilang ginagawang pagsasanay. Ito ay mga Russian strategic assets na may kapasidad ng nuclear missiles. Ang Russia ang may pinakamalaking nuclear arsenal sa buong mundo. Ang kanilang pagsasanay na inilunsad ay tinawag ng Russia na 3-pronged retaliatory nuclear strike drill. Ang mga video mula sa pagsasanay ay inilabas mismo sa publiko ng Russia's Defense Ministry habang live itong nasaksihan ng top man na si Vladimir Putin. Ang pagsasanay na ito hindi isinagawa dahil sa mga bagong armas na kanilang ilo-launch o ipapakita sa publiko. Kagaya ng ginagawa nila dati, maliwanag ang mensahe ng drill na ito at iyon ay ang Russia means business. Ang pagsasanay na ito ay nagsimula ilang oras lamang matapos ang isang parliamentary session na kung saan ang mga mambabatas ng Russia ay bumoto na i-back out ang Russia sa United Nations Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Ang kasunduang ito ay nangangahulugan na ipagbabawal ang kahit anong klase ng nuclear test sa mundo kung hindi kinakailangan. Nagsimula ang treaty na ito noon pang taong 1996. Halos lahat ng mga bansang may puwersang nuklear ay pumirma rito. Ito ang dahilan kaya wala halos nagaganap na nuclear test sa halos lahat ng panig ng globo. Ang dahilan ng mababang amount ng radioactive particles sa ating atmosfera. May 3 nuclear power na bansa ang hindi pa pumipirma sa naturang kasunduan at ito ang mga bansang India, Pakistan at North Korea.
Lahat halos ay pumirma sa kasunduang ito maliban na lamang sa tatlong nabanggit, kahit ang bansang Russia ay pumirma din dito sa parehong araw kung kailan pumirma din ang bansang Estados Unidos. Isang kasunduan na pinagtibay ng mga lider ng bawat bansa. Walang magiging saysay ang pinirmahang ito ng bawat lider ng bansa kung hindi ito susundin ng kanilang gobyerno. Ang bansa ay kailangan na pirmahan at i-ratify ito upang maging epektibo. Ang Russian Parliament ay niratify na nila ang kasunduan noon pang taong 2000 pero ang Amerika ay hindi pa nila ito niraratify. Nangangahulugan ito na ang Amerika ay maaari pa ding legal na makapagsagawa ng mga nuclear tests kung gugustuhin nila. At matapos ang 23 taon, tila napagod na sa kahihintayang Russia kaya sila na lamang ang nagsagawa ng nuclear testing. Ayon kay Valentina Matvienko, ang speaker ng Russian Parliament Upper Chamber, kung hindi tutuparin ng Amerika ang kanilang pinirmahan at hindi iraratify ang kasunduan, wala umanong saysay para sa Russia na makipag-participate sa naturang kasunduan. Hindi ito umano katanggap-tanggap para sa kanila at lalong hindi dapat ito sundin. Sila na pumirma at niratify ang kasunduan bilang pagsunod pero ang bansang Amerika ay tila pinagkibit-balikat na lamang ito. Ayon pa kay Valentina, kung ang Estados Unidos at West ay interesado sa international stability, dapat umano ay gawin nila ang nararapat na aksyon at huwag itong baliwalain. Ang ginawang ito ng Russia ay hindi nagpapakita ng anumang senyales na pinapanigan nila ang Palestino o ang Israel. Ito ay tila pagmamatigas lamang nila sa Amerika na hindi umano marunong sumunod sa mga international law. Ang bansang China at Russia ay nagkakasundo pagdating sa kanilang ipinaglalaban kontra sa Amerika. Ayon kay Jinping, ang Amerika umano ang siyang dahilan kaya mas lalong lumalala ang kaguluhan sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Muslim. Ito din ang nagiging pahayag ng bansang Russia na kilalang kaalyado ng China at kilala ding kakumpetensya ng Amerika. Sinisisi din ng bansang Russia ang Amerika na sila umano ang nagpapalala ng sitwasyon. Tila ang dalawang mga higanteng bansa na ito ay nagkakasundo sa kanilang iisang layunin at isisi ang lahat sa Amerika na kanilang mortal na kalaban. Pero ayon sa mga lumabas na balita, ayon kay Kirilo Budanov, ang Head of Defense Intelligence ng bansang Ukraine, ang Russia ay nagsusupply ng mga infantry armaments mula sa mga nakuha nila sa Ukraine sa militanteng grupong Hamas sa Gaza. Ayon din kay Budanov, ang Russia din ang nasa likod kaya marunong gumamit ng FPV drones ang militanteng grupong Hamas. Ayon pa sa kanya, isang linggo bago ang pag-atake sa Israel, isang Russian radio station Sputnik satellite ang inilaunch sa Lebanon na may lengguwaheng Arabo. Noong 24 ng Setyembre, isang Russian aircraft na kayang magsagawa ng electronic warfare at pumigil ng satellite signal ang inilipat sa geostationary orbit ng bansang Israel. Mula 22 hanggang 24 ng Setyembre, ilang mga Russian military delegation ang bumisita din sa bansang Iran. Kilala ang Iran na siyang sumusuporta sa Hezbollah na kasama ng Hamas sa pag-atake sa Israel at ang Iran din ang nagsusupply ng ibang armas ng militanteng grupong Hamas. Walang naging malinaw na pahayag dito ang Russia at hindi pinansin ang pahayag ng Ukraine na sa kasalukuyan ay kinukubkub din nila. Sa ngayon, hindi malabong magkaroon ng malaking kaguluhan na damay ang buong mundo dahil na din sa komplikasyon at pagkakasangkot ng mga malalaking bansa sa nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Sa tingin mo, Paps, ano nga kaya ang susunod na mangyayari sa mga susunod pang mga araw? Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!